Ayan po at kasalukuyan pong lumalaban kay kamatayan itong si Kimbo. Ito pong Kimbo, ito po yung teacher niyan dati sa UP. Yan po ay isang patay gutom na teacher. At pag pumapasok po yan sa UP, ay naka-tricycle lang. Tapos nung naging congresswoman, biglang naging trilyonaryo. Nabili niya lahat yung mga mamahaling mga Rolex, mamahaling mga bags, mamahaling mga sasakyan kagaya ng artista ban. Ay ngayon po ay yan po ay may hika yan eh. At ewan ko kung anong term yan, stage 5 cancer yata yan, yung pagkahika niyan. So, ngayon po ay inatake ng hindi na halos makahinga at ang nagbibigay na lang po ng hininga sa kanya ay respiratory. Kagaya po ng inulat ko dati na si Enrile na sabi ko, respiratory lang nagpapahinga sa kanya. Ganon din po ito si Kimbo na ito. At sabi ko, di ba sinasabi ko dati sa inyo, sunod-sunod magkakandamata ito. Okay, sa kabilang banda, itong si Trillanes, nabubulok na po yung kanyang yung kanyang buong atay. Nabubulok na po. Lahat yan, pantog, atay, ano pa, kung ano-ano pa pong organ niya, nabubulok na rin po. Mamamatay na rin po itong si Trillanes. At ito pong si Dilima, masusunod na rin pong mamamatay yan dahil nabubulok na rin po ang bilat niyan. Dahil sa walang tigil na kajujugjog ng kahit na sino-sino na lang dyan na hinahatak nito. Itong si Delilah. Yan po yan. Mamamatay na rin po yan. At ang kasunod po niyan, itong mga pumunta sa ombudsman sa pangunguna ng pare na lulong sa droga. Lulong sa drogay. Ayan, yung pare na yan na singhotero po yan. At siya po mismo nagsabi na siya ay talagang lulong sa pulburon. Yan po pare na yan. So ngayon, ay nagsampa sila ng sa ombudsman kung ano-anong mga plunder case laban dito kay BP Sara. At kasama na po dyan yung mga tarantadong matanda, yung diles. Ayan po yung diles na yan, mamamatay na rin po yan. Mayroon pong cancer sa lalamunan yan. At itong pare na ito, itong Villanueva, itong pare na ito, itong 15 years na nagdrogay. Tapos ngayon yan ang, tingnan nyo ha, pare yan. Pero, tingnan nyo mga Katoliko, ang pinaggagawa ng pare ninyo. Sa halip na mag-concentrate sa pagtuturo ng Ebanghelyo, ayan, walang ginawa kundi ang makialam na rin sa politika. Kasama yung Silo Magno. Yung Silo Magno yan, kung na rin po may stage 3 cancer na rin po yan. Alam nyo kung bakit? At porsigido itong pare na 15 na taon na nalulong sa kanyan, sa pulburon. Wala na po kasing pangbili ng pulburon, kaya sumisip-sip na kay Bangag para maambunan ni Bangag. Ito lahat yung mga pumunta. Nasa Channel 7 po yan. Panoorin nyo yung Channel 7, ha? Yung balita po yung kagabi. At, yan po, lahat po yung mga dyan. Lahat po yan, may mga stage 3, stage 4, stage 5 cancer na po yan, mga yan. Mamamatay na po yan. Sunod-sunod na po ang pagkakamatay ng mga yan. Maniwala kayo sa akin. So, ngayon, at dito pala, kahit pala hindi kayo makikipagpatayan sa akin, mamamatay talaga kayo. Either you like it or not, you have to die. At mirisi sa inyo. So, yun po mga yan. Yung mga binanggit ko, magkakandamatay na po ito. Lalo na yung Trillanes na yan, bulok na po ang buong lahat yan. Kasi hindi naman pwedeng mabulok yung bayag niyan, wala na pong bayag yan. Kasi noon pa, nag-iisa na lang ang bayag ni Trillanes.
Tapos nung nakaraan yun, binaril pa niya yung isang bayag niya, wasak. Kaya wala ng bayag, kaya nabubulok ngayon yung atay niya, buong sistema niya. Ikaw, Trillanes, kung talagang matapang ka, habang buhay ka pa, kung ako sa'yo, tanggapin mo tong hamon ko. Gusto mo? Tanggapin mo kaya tong hamon ko. Total may 245 million kang kinulimbat noong panahon ni Pinoy. 245 million. Mga kababayan, akala nyo langihan. Kaya maraming kanyan, maraming panggastos yan sa kung ano-anong mga katarantaduhan. Trillanes, ito. Ano kaya kung kahit na yung kalahati, halimbawa, 100 million na lang, itaya mo sa akin. Tapos, kung ikaw ang mananalo, dodoblihin ko, magiging 200 million yung mapapanalunan mo mula sa akin. Dodoblihin ko kung magkano itataya mo. Lumaban ka lang ng patayan sa akin. At ang bintahin na ibibigay ko sa iyo, wala akong gagamitin sa iyo. At total ikaw naman yung ikaw naman itong nagtatapang-tapangan, ay di sige. Lahat ng kailangan mong pamatay, kunin mo na kay Tore. Humarap ka sa akin, wala akong gagamitin. Hindi ako action, magharap lang tayo. Kahit ang gusto mo, kung gusto mo, 5 metro ang agwat natin. 5 metro. Mayroon ka pang time na para barilin ako, di ba? 5 metro. Madinin mo, mabaril mo ako. Hindi ako gagalaw. Yan ang bintahe na ibibigay ko sa iyo. Wala akong gagamitin. Wala akong hindi ako magmumove o ano pa man. Unahan mo ako, barilin mo ako. Yun nga lang, pag nag-miss yung bala na pinangbaril mo sa akin, bubulagta ka. Ikaw ang mauna, hindi ako ang mauna. Tatayo lang ako sa harapan mo para mayroong agwat tayo, 5 meters ang agwat natin. Para mayroong kang time na asintahin ako. Okay? Ang yabang mo eh. Lahat ng mga gago, lahat ng mga nagtatapang-tapangan, kahit na sino pang maputang ina nyo, iharap nyo sa akin, mga buwisit kayo. Hindi ako gagalaw. Lahat ng partida ibibigay ko sa inyo. Nga lang, mayroon tayong pustahan dito. Laging may pustahan para mayroon naman akong pangbigay dito sa mga tinutulungan ko at dito sa mga kababayan ko na patuloy na pagdami ng mga gutom na gutom nating mga kababayan. Yan po, kaya na matagal na ako naghahamon dito ng patayan. At ang hinahamon ko itong mga gunggong na ito, kagaya itong Trillanes na ito, yung Llamas na yun, lalamasin ko talaga ang mukha nun pag nagkita kami. Yan, magsama-sama kayo, Trillanes, tsaka yung pare na adik. Sama mo na. Pag hindi ko nabura, yung pagmumukha ninyo dito sa mundong ito, sa loob ng 10 segundo, talo ako. Yun lang yun. Tingnan nyo. Ito ang pansinin nyo mga kababayan. Yung iba dyan, nagnakaw ng nagnakaw, tapos panggagastos lang dito sa mga babae. Yun ang mga pagkakaiba namin sa idol ninyong si Rapi Tulfo. Okay? Magkumparahan tayo. Ako, walang sikat na programa. Si Rapi Tulfo, may sikat na programa. Sumasahod po yan ng 5 milyon kada buwan sa kanyang YouTube channel. Ako, kung mayroon pang pong sahod itong YouTube channel natin,
barya-barya lang po at never pa po ako nag-withdraw nito. Okay? Pero kahit pa paano mayroon na rin tayong naiipon. Dahil hindi nga ako nag-withdraw ni centavos, hindi pa po ako nakapag-withdraw. Yan ang mga comparison ha. Ngayon, ipinagmamalaki niya na sariling pera daw niya yung ibinayad doon sa Viva Max Girl. Sa mga Viva Max Girl na 750,000 pesos. Ibig sabihin, malapit ng 1,000,000. Samantalang, napakarami nating mga kababayan ang gutom na gutom ngayon. Yan yon. Yung pira ni, sabi niya, siya may sabi na sarili daw niyang pira yon. Yun ang pagkakaiba namin. Kung siya ay gumagastos sa mga babae na mga burikat, na mga maluluwang pa sa bilat ng baka, yung mga bilat nila, na gumagastos siya ng 750,000, ako naman ay nagpapakain lang naman ako ng kulang-kulang 4,000 families ang pinapakain ko. See? Wala akong ganyang, hindi ako ganun kasikat ha. Yun nga nakakapagtaka doon eh. Bilib na bilib kayo na ang sinasabi nyo, kaya nga idol ninyo yan eh, dahil nakakatulong daw kuno, di ba? Ay, kaya nga idol ninyo yan eh. Pero, kung kumikita man yan, sa YouTube channel niya, ayun nga, kasi kinikilim nga niya na sarili niya daw niyang pera. Sige, okay yun. Pero doon niya lang, ibinabayad sa mga burikat na mga bilat. Ako, wala akong ganong kasikat na YouTube channel, pero nakakapagpakain ako ng kulang-kulang 4,000 families. Wala akong kita, ha? Yan ang pagkakaiba namin. At ang pagkakaiba namin, nitong Rapitol po, siya nagbabayad ng bilat. Imaginin mo, ha? Maghahanap siya ng babayaran ng bilat na 250 hanggang 300,000, yun ay tip pa lamang. Pero pag nakayog daw niya yan, 1 million daw yan. Nagbabayad siya ng 1 million sa babaeng burikat. Ako naman, ay pumunta po kayo dito sa akin. Makikita niyo po rito, 1 kilometro ay ang pumipila na gustong ligawan ako. Yan ang pagkakaiba namin. Di kayo maniwala, pumunta kayo rito. I challenge Solubyo. China-challenge ko kayong lahat. Pumipila yung mga gustong ligawan ako. Pero itong Rapitol po, na sinasabi niyong idol ninyo, ay naghahanap ng mga babayaran. Napaka-cheap mo, idol. Napakakuan mo pala, napakahina mong nilalang. Imaginin mo. At ang pagkakaiba namin, bata pa yan si siguro mga mga 60 plus na siguro yan. Pero ang ikiniklim niya, nasa 48 pa lang siya. Yun ang pagkakaiba namin dahil ako, proud ako na ipinagmamalaki po ko pa nga sa inyo, halos araw-araw nyo naririnig na 177 years old ko na sa itong buwan na ito sa December 27. Siya, nagpapabata siya kahit matanda na. Ako, bakit ko kailangan magpabata? Ba't ko kailangan itago ang tunay kong edad? Siya ay tinatago niyang edad niya. Nasa 60 plus na yan. Pero ang sinasabi niya, mga 48 lang daw siya. Yan ang pagkakaiba namin. Sila, itinatago nila. Marami dyan nagtatago ng tunay na edad. Kahit na senior na, sasabihin pa ang hindi pa sila senior. Ay ako, proud akong sinasabi ko, magdudouble senior na ako.
Dalawa na, ilan na lang, 23 years na lang. Double senior na ako. Makakatanggap na ako ng second centennial. Pero hindi ko na nga matatanggap yun kasi pagpatak nga ng pang 200 years old ko, alas 12 ng hating gabi, pagpatak niyan, deadball na ako. Kaya hindi ko na mapakinabangan yun. Yan ang pagkakaiba namin. Itong iniidolo ninyo. Ngayon, di ba yan, magbibideo sila. Yung mga awayan ng mga pag-asawa. Sa totoo lang, salit na nakakatulong sila, lalo pa nilang pinapalala yung awayan ng magpamilya. Kaya dyan sumikat yan. Chismoso kasi yan. Yan ang pagkakaiba pa rin namin. Dahil ako dito sa kulang-kulang 4,000 families, never kayong nakakita na kahit na isa na nag-upload ako rito noong mga dinadalhan namin ng tulong yung mga iniikutan namin. Never kayong makakita. Ngayon, kung ang challenge ninyo sa akin, baka naman talaga wala, ay di sabi ko, paulit-ulit na lamang po na nagcha-challenge ako rito. Sige, pumunta kayo rito at isa-isahin ko kayo na dalhin dito sa kulang-kulang 4,000 na families. Dating 1,000 families lang yan. Imaginin mo, sa loob lamang ng 1.5 taon, ngayon, kulang-kulang na 4,000 families na. Imaginin mo, ang bilis dumami yung mga kababayan natin na talagang hirap na hirap sa buhay. Ayan. Papaanong hindi aabutin yan? Pag pinupuntahan namin yung dating tinutulungan ko, magsisipaglapitan sila. Dala-dala yung mga anak nila. Ang nakikita kong pinapadidi sa kanilang anak yung tubig lang na nilagyan daw yun ng asin. Kasi, alangan naman pagka pumupunta kami, itabuhin namin yan. At sasabihin namin, ay hindi po, yung nakalista lang po ang bibigyan namin. Hindi po. Kung sino pa rin yung lumalapit, sige, binibigyan pa rin po namin yan. Ngayon, gusto nyong ikaw, lalo na ikaw, Rapi, gusto niyo mga patunayan to? May pustahan pa rin tayo. Magmula dito sa amin sa Mindoro, tatawid tayo ng Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Pampanga. Mayroon pa sa parteng Bisaya. Basta may pustahan tayo, isa-isahin namin kayo na itutur doon sa mga tinutulungan ko. To be exact, nasa 3,800 families na itong mga tinutulungan namin na pinapakain ko as in. No. Ito puro mga kayabangan lang ito, pero ang nagkukan na ako, natatawa lang ako eh. Alam niyo kung bakit? Kasi iniidolo talaga ninyo. Tingnan nyo itong subscriber ko. Kasi ang gusto yata ninyo, ibuyang-yang ko dito yung mga tinutulungan namin para mag-subscribe kayo. Hindi po yun. Hindi po ako ganun. Tahasang sinabi ko rito, kahit isa na lang yung subscriber ko. Huwag ko lang lapastanganin itong mga mahihirap na nga nating mga kababayan, lalo nyo pang babastusin at ipamumukha pa ninyo sa buong mundo na ganun sila kahirap. Hindi po ako ganun. Ito mga maraming mga magsasaka dito. Itutur ko rin dito kung ilang libong hand tractor yung mga i-distribute ko dito sa mga magsasaka dito. Itutur ko rin kayo. Doon sa mga yung malalapit sa dagat.
na pinagbibigyan ko ng mga bangkang dimotor para sa ganun makapaghanap buhay sila ng kanila. Sige daw. Itong mga putang inang mga pare nito, kung yan sana ang ginagawa ninyo, tumulong na lang kayo, kisa dyan sa walang kakwinta-kwinta, o sige, huwag na natin sabihin walang kakwinta-kwinta, okay, may kwinta. Dahil halimbawa, yung sinasabi nyo, plunder yung sinampan nyo rito kay BP Sara. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung 125 million eh. Papaano itong trilyon-trilyon na ninakaw din itong bangag ninyong presidente? Bakit hindi ngayon nyo sampahan din sa ombudsman yan? Kumpara dito sa 125 na nanggagalaiti kayo rito kay BP Sara. Bakit hindi nyo panggigilan yan ngayon si Marcos? Trilyon ang winaldas niyan. Trilyon ang talagang ninakaw niyan. Paano? Una, inuna ninyo si BP Sara. Kasi nga, hindi nyo pwedeng sampahan itong si Bangag. Dahil, kaya nga gumagawa kayo ng drama di ba? Para sa ganun, masuportahan nyo yung pagiging singhotiro mo na pari ka. Wala ka ng pambili ng pulburon, kaya sumisip-sip ka na. Ganon din itong si Silo. May stage 3 cancer na rin po yan. Lahat dito papatayin natin ng salita itong mga ito. Bibigyan na natin ng sakit itong mga lahat ng mga ito. Cagayan de Layla na yan. Siya ang promotor ngayon, kasama ito si Trillanes. Kaya nga nabubulok na ang bilat nito. Ito naman si Trillanes, wala namang utin na mabulok yan, sa kabayag na mabulok yan, ay yung atay niya, bato niya, kidney niya, nabubulok na. Stage 4 cancer na ito si Trillanes. Ngayon, magagalit ka sa akin. Kumunta ka sa akin. Para hindi ko paggagamitin ang alin sa mga daliri kong ito. Wala akong gagamitin sa iyo. Iputok mo na ng iputok kung anumang baril ang mayroon ka. Ubusin mo na ang 10 magasin sa harapan ko. Itutok mo na ng itutok. At pagkatapos yan, pag wala ka ng pamputok, ako naman, hindi ako kikilos. Gaganyan lang kita. Yan lang. Pag hindi ka natunaw, ultimong kaluluwa mo, sunog. Tandaan mo yan. Sa loob lamang ng 10 segundo, daig mo pa yung cremate. Ang cremation, ang pagkikremate, ang tagal yan. Hindi ako nagkakamali, 8 oras yan. Pero sa akin, 10 segundo lang. Sunog yung pati kaluluwa mo, anino mo, sunog. Subukan mo. Subukan mo akong hamunin. Subukan mo palang tanggapin yung hamon ko. Trillanes, ikaw Llamas, dalawa kayo. Pagtulungan nyo na ako. Kung hindi nyo kayang dalhin itong mga kawatan na mga kongresista na ito, lahat ng kongresista ng mga kawatan at dito sa senador ng mga kawatan, lahat kayo, hinahamon ko, sabay-sabayin nyo sa akin na ratratin ng kahit na pinakamalaking, pinakamalakas ninyong armas. At pagkatapos niyan, hindi ko kayo hahawakan. Ihaharap ko lang itong palad ko sa inyo. Pag hindi kayo na-cremate sa loob ng 10 segundo, talo ako. Yun ang challenge na dapat ninyong tanggapin. Sino ba ako? Ako lang naman yung bandido ng Mindoro. Kaya kung sino man ako, hindi ko malaman. At kung sa pagsilang ko'y ipinataw na sa aking pagkatao, pagkakasala ng aking mga magulang, patawarin ako ng Diyos. Subalit magdurusa ang dapat na magdusa.
Junior Birana, ang bandido ng Mindoro. Manginig ka na, Trillanes. Salamat po.